Nagsisimula ang kwento kay Makota, isang salaryman na may mukhang nagugulat nang siya'y mapadala sa isang fantasy world kasama ang tatlong high school students. Sila ay napalibutan ng mga mages na nagcast ng spell at sila'y sinalubong ng isang prinsesa. Agad namumuhay ang isa sa mga mages na suriin ang lakas ng kanilang mga tinawag na mga bayani. Ang isa pang lalaki sa grupo ay gumagamit ng banal na espada. Ang dalawang babae naman ay may kapangyarihan sa yelo, hangin, kidlat, at banal na mahika. Ang prinsesa ay nagmamakaawa sa kanila na iligtas ang kanilang kaharian dahil ang mga tinawag na mga bayani ay ang kanilang huling pag-asa. Si Makota ay nananatiling nasa likuran habang iniisa-isa ang sitwasyon at natutukoy na ito ay isa sa mga isekai ideals. Sa wakas, napansin siya ng mage at nagulat na may isa pang bayani na tinawag. Sinusuri nito ang kanyang kapangyarihan at ito'y online na pamimili. Sa kanyang hiya, nagtawanan ng lalaking estudyante at nagtataka kung may mga convenience store sa mundong ito na magagamit niya para sa kanyang kasanayan. Sumali rin ng iba at sinabing walang silbi ang kanyang kasanayan. Hiniling ni Makota na suriin kung mayroon siyang mga kasanayang makakatulong, ngunit wala siyang natagpuan. Ang iba ay binigyan ng mga pampatulak ng mga kasanayan habang sila'y nakikipagkilala sa kanilang mga summoner. Ini-ignore ang salaryman, naiinip, kaya siya'y nakatayo doon na labis na nalilito kung bakit mayroong cheat-like abilities ang tatlong iba. Maikling pagkatapos, dinala sila sa harap ng hari na nagpapabatid sa kanila na patuloy na inaatake ng Demon King ang kanilang kaharian, nanawagan rin ng hari sa kanila na tumulong sa pagtangkal ng panganib upang maibalik ang kapayapaan sa kanilang kaharian. Dahil hindi bahagi si Makota ng usapang ito, siya'y sumusubsob sa likuran, nakikinig habang ang mga bayani ay nagpapahayag ng kanilang kasunod sa hari. Sa wakas, siya'y nagpapakialam at kinikilala na hindi siya isang bayani, kaya't maaari siyang makasagabal sa kanilang gawain. Sa ganitong isipan, siya'y nananawagan sa hari na paalisan siya dahil nais niyang mamuhay ng simpleng buhay. Ang kanyang kahilingan ay pinagkaloob at siya'y pinauwi na may 20 ginto para simulan ang kanyang solo journey. Iniisip niya kung ito'y sapat na halaga o baka naman binigyan lang siya ng hajj na pera. Habang naglalakad siya sa pamilihan, ang mga tao ay nagchichismis tungkol sa kanya dahil sa kanyang kasuutan. Agad niyang napansin ito at nagpalit siya ng damit bago siya nagsimulang magkuha ng impormasyon tungkol sa kanyang bagong mundo. Nag-shopping siya bago natagpuan ng isang magandang, murang lugar para tumuloy. Siya'y nagpapahinga sa kanyang kwarto, masaya na pinili niyang hindi maging bayani. Sa kanyang mga obserbasyon, napagtanto niya na sobrang mararangya at misteryoso ang mga royals. Pakiramdam niya na mas mabuting huwag siyang manatili sa kaharian na ito ng matagal. Naalala niya na siya'y napadala, kaya't binuksan niya ang kanyang interface upang suriin ang kanyang mga estatistika at siya'y nasa antas isa, may kapangyarihan sa pagsusuri at may item box. Ang salaryman ay napagtanto na ito ay isang kasanayang nagpapahintulot sa kanya na dalhin ang malalaking bagahe ng walang alalahanin. Napansin niya ang kanyang natatanging kasanayan sa online grocery, kaya't nagpasya siyang subukan ito tawagin, ngunit walang nangyari. Pinili niyang i-click na lang ito, at sa kanyang pagkabigla, isang webpage ng isang tindahan ng grocery ang lumitaw sa kanyang harap, at ang mga kalakal na nakadisplay ay mula sa makabago at modernong mundo. Pumili si Makota ng tubig muna dahil karaniwang nauuhaw siya kapag umiinom ng tubig sa kanyang mga biyahe. Nagdesisyon rin siyang pumili ng isang madaling kainin para sa ngayon. Habang siya'y nag-check out, pinapakiusap sa kanya na magdagdag ng pera. Ipinasok niya ang ilang barya sa itinukoy na lalagyan at sa Nora ang order. Agad na lumitaw ang isang kahon sa harap niya na may lamang pagkain. Nagkataon na ang kanyang kasanayan ay sobrang lakas, at dahil hindi ito isang kasanayan sa pakikipaglaban, hindi maiintindihan ng mga mataas na kapangyarihan sa mundo kung gaano ito kahalaga, kaya't hindi sila magkakaroon ng interes sa kanya. Sa abot ng kanyang pera, hindi na siya mag-aalala tungkol sa pagkain. Bukod dito, magagamit niya ang kasanayang ito upang kumita ng pera. Ito ang tawag ko sa isang kasanayang cheat level. Sana lang alam ng Burger King ang kapangyarihan niya. Ang pangunahing prioridad niya ay makalabas ng kaharian. Kinabukasan, tinanong niya ang mga tao kung ano ang pinakamabisang paraan para makalabas ng kaharian. May mga bata na nagbigay sa kanya ng impormasyon na ang bayan ng Kills ang border settlement, kaya't itinuro nila sa kanya ang isang karwahe na dadalhin siya doon. Sa kanyang paglalakbay, nakakilala siya sa isang mga ngalakal ng sabon na kapwa pasahero niya.
Itinanong niya sa kanya kung inilagay na niya ang kanyang mga bagahe sa item box, ngunit sinabi ng mga ngalakal na wala siyang ganoong kakaibang kasanayan dahil isa lang sa bawat 1,000 tao ang may kakayahang iyon. Sumunod niya itanong ang tungkol sa kasanayang appraisal at sinabi ng matanda sa kanya na ito ay isang kasanayan na ninanais ng lahat ng mga ngalakal. Gayunpaman, ang appraisal ay isang attribute na mayroon lamang ang mga bayaning tinawag mula sa ibang mundo. Iniisa-isang kalakip nito ang mga sinaunang relic. Tanging mga hari ng kaharian at mga guild ang may kakayahan na magkaroon ng akses sa mga individual na may kasanayang iyon. Si Makota ay nagpasya na magpakitang tao at huwag ipahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit ini-inform niya ang mga ngalakal na nais niyang tumawid sa border upang pumunta sa kalapit na bansa. Sa lihim, sinabi ng mga ngalakal na matalino ang kanyang desisyon dahil ang kaharian ay malapit ng mag-iba. May mga balita na ang border ay malapit ng isara. Pagdating niya, mukhang totoo nga ang sinabi ng matanda dahil walang mga karwahe na papunta sa kalapit na kaharian. Napagtanto niya ito ay kakaiba dahil ang atmosfera sa bayan ay tila normal. Nagtungo si Makota sa isang lokal na bar kung saan inabala siya ng ilang mga lalaki na nagpahayag na itigil ang serbisyo upang hindi makatakas ang mga tao. Kung hindi, babausan ng laki ng hukbo. Ang mga mataas na opisyal ay sinusubukan na mag-utos ng digmaan sa iba't ibang dako. Plano rin nilang iwan ang lugar sa lalong madaling panahon at inirekomenda sa kanya na gawin ang pareho. Ngunit ang pangunahing problema niya ay ang mga halimaw sa daan dahil wala siyang anumang estatistikang pandigma. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa isang guild ng mga ngalakal para humingi ng tulong. Pagpasok niya, na-intimidate siya habang tinutuntun siya ng mga tingin ng mga tao hanggang makarating siya sa receptionist ng guild. Nag-request siya para sa isang kasamang mag-escort papunta sa kalapit na kaharian at kinumpirma ng receptionist na maaari itong ayusin, ngunit magkakahalaga ito ng 8 ginto. Mahal nga ito, ngunit ilang araw ang tatahakin ng biyahe at may pagtaas ng demand para sa mga misyong escort dahil sa pagsasara ng border. Sumang-ayon siyang bayaran ng halaga at swerte para sa kanya, may grupo ng mga ngalakal na available na siyang samahan. Tumawag siya kay Werner, ang leader ng grupo, na nagpakilala bilang isang C-rank na mga ngalakal. Nag-alok si Makota na magdala ng pagkain sa buong biyahe upang makatulong sa gastusin. Pumayag si Werner ngunit nais niyang kumpirmahin ang kasunduan sa kanyang mga kasamahan sa grupo. Sumang-ayon ito kay Makota na nakabuti sa kanya bilang isang salaryman dahil magagamit niya ang kanyang kakayahan upang bumili ng mas murang mga sangkap. Nagkasundo silang magkita kinabukasan para simulan ang kanilang biyahe. Pagkatapos ng magandang pahinga sa gabi, nagkita sila sa oras na napagkasunduan at ipinakilala ni Werner siya sa iba pang miyembro ng grupo at sa kanilang mga tungkulin. Matapos ang mga formalidad, nagsimula na sila sa kanilang biyahe. Matapos ang ilang oras sa kalsada, inirekomenda ni Werner na magpahinga sila sa ilalim ng isang puno. Nagpasya si Makota na magluto ng kahit anong makakain para sa grupo upang mapalitan ang kanilang enerhiya. Kumuha siya ng kanyang kagamitan mula sa kanyang item box at namangha ang kanyang mga kasama dahil mayroon siyang ganoong bihirang kasanayan. Subalit sinikap niyang bawasan ang kahalagahan nito. Pinuri rin nila ang kanyang kagamitan, ngunit mayroon siyang binili mula sa kanyang online store dahil mas mura nito kaysa sa kanyang kapanahunan. Ipinresenta niya ang inihanda niyang pagkain para sa lahat na kanilang pinag-enjoy at nagustuhan ito ng lahat, pati na rin ang kanyang soup na ikinatuwa ng kanyang mga kasama. Masaya siyang marinig iyon, kahit itinatago niya ang katotohanan ito ay soup mula sa isang nabili niyang lata sa tindahan. Naging mapanuri ang grupo na ipresenta ng kanilang leader ang misyon, ngunit masaya sila na tinanggap nila ang misyon dahil nakakakain sila ng maluho. Pangako ni Werner na hindi na siya magtatanong tungkol sa kanyang negosyo kung patuloy silang papakainin ng ganito. Matapos nilang kumain, nagpatuloy sila sa kanilang biyahe. Napansin ni Rita, ang scout, ang ilang kilos sa mga puno kaya't nagbigay senadorya sa grupo na tumigil. Bigla, may mga nakakatakot na paru-paro ang lumabas at nagmadali papunta sa kanila. Agad na kumilos ang grupo at sila'y pumatay sa mga ito. Matapos ang palitan ng putok, inalagaan ni Franz, ang healer, ang mga sugatang miyembro habang si Rita ay naghahanap para sa kanilang kinabukasan. Bumalik siya upang iulat na may nagagalit na pulang baboy sa harap. Nagpasya si Werner na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay dahil wala naman silang dahilan para iwasan ang baboy. Nagutos siya kay Ramon, ang mage, na palayasin ang nilalang. Natatakot si Makota sa laki nito habang papalapit ito sa kanila. Inuutusan siya ni Werner na magtago sa likod nila habang sila ni Denson, ang swordsman, ang makikipaglaban dito.
Napapailing siya sa kagilagilalas habang tinitignan niya kung paano ito pinatay ng mga kasama. Pagkatapos nito, kanilang kinuha ang karne mula sa baboy at hinati ito sa mga paati na pwedeng kainin. Binigyan siya ng abiso ng lider na ang balat at sungay ng hayop ay maaaring ibenta sa mataas na halaga. Pagdating sa karne, kinakailangan na lamang nilang kunin ang kaya nilang kainin dahil sa kakulangan ng espasyo. Narinig ito ni Makota at inalok na itago ito sa kanyang item box sapagkat itapon lamang ito ay sayang. Pagkatapos ng isang makulay na araw, naisip niya na mas mainam na maghapunan sila ng maaga. Naitanong ni Werner kung kakain sila ulit ng kanyang espesyal na tinapay. Pangako ni Makota na isama ito, ngunit nais niyang subukan rin ng iba. Naghanda sila ng kapuhan at nagsilbing tagabantay na may kasamang excitement habang pinagmamasdan siyang magluto. Ngunit ayaw niyang makita ng mga kasama ang mga sangkap mula sa online na tindahan, kaya't nagkunwari siyang mahihiya kapag pinagmamasdan siyang magluto, kaya't sila'y nagpaumanhin at inintay na lamang matapos ito. Nagdagdag siya ng iba't ibang klase ng karne at gulay upang makagawa ng masarap na stew na kanilang kakainin kasama ang tinapay. Lahat sila ay kumuha ng kanilang unang kagat at tumigil ng sandali. Nalungkot si Makota na baka hindi nila nagustuhan ang pagkain, ngunit ito ay eksakto ng kabaligtaran. Lahat sila ay agad na natapos ang kanilang unang tasa at humiling pa ng isa. Sinabi ni Rita na dahil sa pagkain, nararamdaman niyang mas matalas ang kanyang katawan kaysa sa karaniwan. Sumang-ayon rin ng iba na mas magaan ang pakiramdam nila pagkatapos kumain ng pagkain. Matapos silang pakinggan, tila'y parang epekto ng mga supplements ang kanilang nararanasan, ngunit wala naman siyang inilagay na ganun sa pagkain. Nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang skill na appraisal upang alamin ang nangyayari at nagulat siyang tumalsik ang pagkain mula sa kanyang bibig nang makita ang pag-angat sa mga stats ni Rita. Tinanong siya ng iba kung okay lang siya dahil sa kakaibang kanyang asal. Nagkaroon siya ng internal na usapan, naguguluhan kung baka ang kanyang pagluluto ang dahilan. Sa ngayon, nagsisimulang isipin niya na maaaring mapanganib para sa kanila ang kumain ng pagkain mula sa ibang mundo, ngunit tila ito ay nagpapataas ng lakas at kapangyarihan sa kanilang katawan. Siya ay nagsisimulang mangamba kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling may makadiskubre tungkol sa mga epekto ng kanyang niluluto, kaya't nagpasya siyang huwag ipaalam sa sinuman ang tungkol dito. Habang sila'y nag-e-enjoy sa pagkain at kampuhan, may isang halimaw na nagmamasid mula sa dilim, nagmamasid sa kanila. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang biyahe, at binalaan siya ni Werner na mararating nila ang kanilang pupuntahan sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Isang gabi, nag-camp sila sa paanan ng isang gubat, at naghanda silang lahat ng gawaing makakatulong sa mabilisang pag-set up ng kanilang kampo. Sa wakas, niluto na rin ni Makota ang ilang bahagi ng karne ng pulang baboy. Pumili siya na gumamit ng mga materyales mula sa Fantasy World para sa paghahanda nito, ngunit ginamit ang liquid marinade mula sa kanyang mundo upang ipakulob ang karne bago lutuin ito kasama ang mga gulay. Sinimulan na niyang prituhin ang karne na kumuha ng atensyon ng lahat. Nang sila'y finally mag-upo para kumain, ang lasa ng pagkain ay nagbigay sarap sa kanila at napahanga sila sa kanilang pagkain. Ang halimaw ay nagdesisyon na sa wakas ay magpakita. Ang mga mukha ng mga adventurers ay naging lugubrious habang ito ay tumatayo sa likod ni Makota. Kinilala ito ni Werner bilang ang alamat na halimaw na tinatawag na Fenrir. Kumakausap ito sa kanila at inuutusan na hayaan silang kumain din. Nagbigay si Dorias ang leader, kaya't nagluto agad si Makota para dito, ngunit hinihiling pa nito ng mas marami, kaya't pinipilit siyang magluto ng mas mabilis hanggang maubos nito ang lahat ng kanilang karne. Pinapurihan nito ang kanyang pagkain at na-impress sa nutritional value nito. Ipinakilala nito ang sarili bilang Pharaoh bago hilingin na magkaroon ng isang familiar contract kay Makota dahil siya'y naaliw dito. Labis ang gulat ng mga adventurers nang marinig na tinangka niyang tumanggi, ngunit sa isang malupit na tingin mula kay Pharaoh at pagsang-ayon ng grupo ay agad itong binago ng kanyang isipan at tinanggap ang alok. Hinihikayat siya ng halimaw na lumapit, at nagsimulang magningning ang ulo ni Pharaoh habang ito'y inilalagay nito laban kay Makota. Kasunod nito, may kiskis ng liwanag, at nagsimula rin magningning ang buong katawan ni Makota, nagsasaad ng pagtatapos ng seremonya ng kontrata. Ibig sabihin nito, si Makota ay kinakailangang alagaan si Pharaoh. Umaasa ito na makakatanggap ito ng 3 regular na pagkain sa isang araw. Ang salaryman ay natigilan sa gulat, at dito nagtapos ang episode. Nagpapatuloy ang mga bagay matapos bumuo ng pamilyar na kasunduan sa nilalang. Sila'y nagpapalit-palit ng mga pangalan